Magandang araw mga kaibigan. Pag-usapan naman natin ngayon ang kalagayan ni Tatay Digong natin sa Netherlands. Si BP Sara sa kanyang pangangampanya sa City of Manila, sa kanyang speech, nagbigay siya ng update kalagayan ni PRRD. Problema daw ng ating Tatay Digong yung hindi siya marunong magluto. Hindi maglinis, hindi marunong ba, hindi nasanay sa trabahong bahay. Tapos, may isa pang nabigla ko, nagreklamo daw si Tatay Digong kasi tumawag kaninang umaga si Tatay Digong kay BP Sara. Kinukumusta siya ni BP Sara. Naman daw. Tapos, biglang nagreklamo ang ating tatay, masakit daw ang puso. Sabi ko, ala? Akala ko, gumaganda ang kalusugan. Bakit may sakit sa puso? Anong klaseng sakit na puso? Sakit ng puso. Itong inireklamo ni Tatay Digong kay Bipinday Sara. Huwag kayo mabibigla. Anong klaseng sakit ng puso meron ang ating Tatay Digong? Pakinggan natin ito. Hindi siya marunong sa gawaing pambahay. Hindi siya marunong maglaba, hindi siya marunong magluto, at hindi siya marunong maglinis ng kanyang kwarto. At isa pa doon, siya ay may edad na, 80 years old, si Pangulong Duterte. Ano daw? Kawin. Alam mo, ang pinakamadali dyan, itlog na lang, halu-haluin mo lang yan, dagdagan mo ng asin at paminta, tapos lutuin mo sa mantika, okay na yan. Sabi niya sa akin, hindi nga ako marunong magpakulo ng tubig. Magpaluto ka pa ng itlog. Yun lang naman ang kanyang challenges. Nahihirapan siya doon sa loob. Noong Coke Zero. Coke Zero doon sa supply kasi may vendo siya. May vendo sila. No, kanina tumawag siya Ito na. sa akin. Ganun pa rin. Kinakamusta ko siya. Kamusta ba? May nararamdaman ka ba? Masakit ang ulo mo, masakit ang tuhod mo. Sabi niya, hindi. Masakit lang ang aking puso. Yun na. Sabi ko, Masakit ang puso. sa doktor, sabi niya, bakit masakit ang puso mo? Sabi niya, ay, nawala na kasi ang mga girlfriend ko. Grabe. Sabi ko, ay, naku, huwag kang mag-alala. Dahil may dalawang girlfriend dyan sa labas ng kulungan, nag-aaway, nag-aantay na lumabas ka. Tapos sabi niya sa akin, sumali ba sa away ang nanay mo? Sabi ko sa kanya, ay naku, wala na siyang pakialam sa'yo. Yan po ang update kay Pangulong Duterte. Sabi niya kanina, kailan mo ba ako ilalabas dito sa detention center? Sabi ko sa kanya, relax ka lang dahil mamayang gabi meron kaming meeting doon sa distrito ni Joel Chua. Ay, sorry. Distrito ni Apple Nieto. Apple Nieto. Saan yung apple ko? Ito yung apple ko. Hindi man ito bulang-bulang na apple. Namuspan man yato ang apple. Ang apple ko. Bakit namumuti? So, tinawag niyang Apple Nieto si Congressman Joel Chua. Sino ba si Apple Nieto? Hindi ko siya kilala. Kamukha ba niya?
Artista ba ito? Singer ba to? Paki-comment ko, no? Hindi ko. Anyway, so far, so good. Joke lang pala yung sinabi ni BP Sara na may sakit sa puso si Tatay Digong. Namimiss lang niya ang mga girlfriend niya. Patawa pa rin. Ito, talagang masinsina ng kampanya ni BP Sara sa Manila. Iniikot niya ang mga lahat ng distrito sa Manila. Kasi according kay Edwin Hamura sa kanyang puting langgam o puting ahas, gusto daw ni BP Sara na lahat ng mga kongresista na pumirma sa impeachment laban sa kanya dyan sa Manila ay matatalo. Wow! Sana maging totoo. Chowa, Abante, Valeriano at iba pa. And then sana sa lahat ng sa buong bansa yung pumirma ng impeachment complaint. Ito, narinig ko lang ito na kwento-kwento. I'm not sure kung gaano ito katotoo. Hirap na daw itong mga pumirma ng impeachment complaint. Yung endorsement ng iglesia ay mahirapan sila. Nagrally ang ating mga kapatiran sa iglesia. More than how many millions? 2 or 3 millions nationwide. Na wag nang itigil ang impeachment dahil nakaka-divide sa ating bansa. O yun, itinuloy pa rin. O so ano sa tingin nyo? Yung mga pumirma ng impeachment, i-endorse pa ba ng iglesia? Ay, sa tingin ko, mahirapan sila. Kaya ito na ngayon. Kung ano ang iyong itinanim, yan din ang anihin mo. Malaking bagay yung endorsement ng iglesia, lalo na kung may malakas kang kalaban. Sa Metro Manila, sa City of Manila, hindi ka i-endorse. Example, Congressman Abante, Valeriano, Chua, hindi ka endorse ng iglesia. Ikakampanya pa laban sa iyo, kakampanya laban sa iyo si BP Sara. I don't know kung saan sila pupulutin. So, yan na. Good luck sa kandidatura ng mga congressmen sa Manila. Tingnan natin yung kung saan kayo pupulutin pagkatapos ng Mayo 12. Salamat mga kaibigan sa inyong pakipagtulungan sa ating channel, pagtangkilik. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talaandig ng Bukidnon. Dahil ang ating channel ay tumutulong sa tribo, ang sweldo natin, namimigay tayo ng yero at pako para ma-repair ang sira-sirang bahay ng tribong Talandig. Panoorin nyo po ang video na ito. Iyan na gid mag-atop na gid siya. So iyan na gid ning tangtangon ang iyang atop og maka-atop na siya og bag-o. Atok na gid ko kuan wa na gid ulan sa akong ubuan. Nagkayo pa nang buta ala kay para kamusta. Nagatagan ni Ogsin nagatagan ni yung paman sa Og karon kuya ate unsa inyong maistorya bahin sa natabang sa inyo nga yero og karon maayo na gid ang inyong atop bag-o na gyud. Unsa salamat sa Ginoo, salamat usab sa sponsor og sa nagvideo. nagvideo, nagtabang ani. Dili na gid may maulanan. Makapadayon ang iyang tabang. O salamat sa Ginoo nga di na gid may maulanan. Kay bag-o na gid ang among sin. Salamat sa Pani nga nagatag, napas ang pagkinamay. Og dagan Dugang pa pa panalangin. dagan pa yang matabangan nga nagkinahanglan. Dagan pa pang magkinahanglan matabangan niya.
diri sa amo. Salamat kaayo. Oo. Kasi interest na may kabalay ang natabangan o daghan na gid mi. Pasalamat mi sa Ginoo ana. Dagan kay na nagtabang sa amo. Salamat mi sa Ginoo bisan pa sa nagtabang ani. Salamat. Salamat. God bless. God bless. Tabang ani. Oo. Salamat kaayo.